Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon ng tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman ng hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami sa iyong ama. Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umuunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Natitipon po tayo ngayong hapong ito upang ipagdiwang ang kapistahan kasunod ng kahapon po nating ipinagdiriwang ng banal na puso ng ating Panginoon. At sa ngayong araw na ito, sa Sabado, kasunod ng kapistahang ito, ay ipinagdiriwang po natin ang pag-alala natin sa kalinis-linisang puso ng ating mahal na ina. Napakaganda po na ito ay isinalin sa mga salitang kalinis-linisan. Malinis, Immaculate Heart of Mary. At alam niyo po, sa patuloy po nating pagharap sa mundong ibabaw na ito, palagay ko po at makatotoo nga na kinakailangan po natin ng mga taong may malinis ang puso. At marahil tatanungin ko ng marahil sa atin at ng marami sa atin, Father, meron pa po bang mga taong may malinis ang puso ngayon? Ang mga taong malinis ang puso o ang isang malinis na puso ay hindi lamang yung mga taong unti magsalita, tahimik na tao, mabait na tao. Yung taong alam mo talagang busilak sa kanilang puso yung kanilang mga ginagawa. Pero ang isang taong malinis ang puso ay taglay sa kanyang iniisip, taglay sa kanyang sinasabi, taglay sa mga ginagawa niya at kanyang dinadamdam kung ano ang nasa kanyang puso. At dahil malinis ang kanyang puso, maganda ang mga ipinapakita niya sa bawat isa. Posible pa po bang may malinis ang puso ngayon? Posible po. At tayong lahat, mga minamahal po ninyo sa buhay, bawat isa po sa atin ay may taglay na kakayahang magkaroon
ng malinis na puso. At narinig po natin sa mga pagbasa po natin ngayong hapon, ang mga taong may taglay na kalinisan sa kanilang puso. Patuloy po tayong nakikinig sa ikalawang liham ni San Pablo kay Timoteo. At patuloy niyang ipinapakita na ang kalinisan sa puso ay lumalabas at napapakita sa isang taglay na pag-alala sa mga taong may haharaping malalaki at mabibigat na sitwasyon. Si Timoteo po ay isang obispo. At alam ni San Pablo na haharap siya sa sunod-sunod na mga paghihirap bilang isang leader ng simbahan. Pero nagwika si San Pablo, hindi para panghinaan ng loob si Timoteo, kundi para palakasin ang kanyang kalooban. At gaya nga po ng sinabi natin, nakikita ang kalinisan ng puso sa taglay at kagandahang loob na iniisip natin sa bawat isa. At bilang ngayon ay kapistahan ng kalinis-linisang puso ng mahal na ina, nakita po natin ang kwento ng mahal na ina sa pagharap at paghahanap nila kay Jesus habang siya ay nawawala ng 3 araw. Tao ang mahal na ina. Pwede niyang sabihin, alam mo, napakatigas mo, Jesus. Ang tagal-tagal ka na naming hinahanap. Nagwaldas ka ng oras. Sana inuwi na lang natin ito kaysa naghanap kami sa iyo. Pero taglay ng mahal na ina ang isang malinis na puso para hanapin ng maigi ang kanyang anak. Pangalawa, para hindi pagalitan ng kanyang anak, ngunit para mapaalalahanan muli siya na ito ay anak ng Diyos, ito si Jesus yung anak ko. At ang taglay na kalinisan na mahal na ina, ng puso ng mahal na ina, ay nakita din natin kung papaano niya inalagaan at tinanggap muli si Jesus. Posible pa po bang may malinis na tao ngayon? Hindi na iiwan ang mga taong may malilinis na puso noon. Hanggang ngayon, buhay na buhay ito sa atin. Sana po kapag sinabi po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, alam mo, sweetheart, mahal kita. Alam mo, inaalala kita araw at gabi. Sana po hindi manggaling yan sa isang pusong gusto lang magpalakas, sa gusto lang magpakilig. Pero manggaling iyan sa isang malinis na puso na ang gustong sabihin ay mga salitang pagdamay. Sa mga patuloy pong nagsisimba araw-araw, linggo-linggo, sa Quiapo o nasaan man tayo, manggaling din po sana yan sa isang malinis na puso. Dahil may iba, marahil ganito ang iniisip, sige magsisimba ako para makita ng kapitbahay ko, kunyari banal akong tao. Dahil lang isang taong taglay ang malinis na puso sa pagharap sa Diyos, alam niya na ang pagsamba ay hindi pakitang tao, kung hindi patuloy na paghuhubog ng puso. Araw-araw, marahil sinusubok po kayong maging mabuting tao sa mga nalilimos, sa mga humihingi po sa inyo. Sige, mag-aabot ako. Tapos ipapakita ko sa social media na mapagbigay kunyari akong tao. Pero sa totoong buhay, numero 1 kuripot naman. Ang isang taong taglay ang malinis na puso, hindi na iisiping magpakitang tao, kundi dahil alam niya sa puso niyang mahal niya ang kapwa niya, totoo siya sa kanyang iniisip, magiging mabunga ang kanyang mga gagawin. Mga minamahal na kapatid, hilingin po natin ang panalangin ng ating mahal na ina na mabuhay ng may malinis na puso. Posible at kaya pa nating magkaroon ng isang malinis na puso. Sa patuloy po nating pag-iisip sa bawat isa, sa patuloy po nating pagpananalangin, ihubog nawa sa atin ng Diyos ang isang malinis na puso na makikita sa ating iniisip, sa ating sinasabi, sa ating ginagawa, at higit sa lahat, sa ating buong buhay.